Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ayon sa mga fans, kapag kinuha mo si LeBron James as a player ay tila ba binibigyan mo na din ito ng pwesto sa front office para gumawa ng mga desisyon. Dahilan kung bakit niloloko nga ng iba at tinatawag ito bilang lead GM. Dahil lahat ng trade at mga galaw ng team ay madalas konektado kay LeBron at tila ba nasa kanya ang final decision kung mangyayari ang isang trade o hiring. May mga big time moves na sinasabi na si LeBron ang dahilan kung bakit nangyari ito. Tulad na lamang ng Russell Westbrook and Anthony Davis trade noon sa Los Angeles Lakers. Ganun pa man, may iba din nga na maliliit na nangyari ng mga galaw na sinasabi na desisyon din ito ni LeBron tulad ng pagkakasali ni J.R. Smith sa Lakers noon. Ganun din si Carmelo Anthony na kanyang matalik na kaibigan at kung sino pa man. At ngayon nga ay tila ba nag-umpisa na ito sa Philadelphia 76ers dahil kinuha na nga ng Sixers si Phil Handy bilang isa sa kanilang mga assistant coach. Sino ba si Phil Handy? Siya nga isang skills coach na malapit kay LeBron James. Kasama niya ito sa Cleveland Cavaliers noon at kasama niya din ito sa Los Angeles Lakers. At ngayon, pakalipat ni LeBron sa Sixers, umalis na nga ito sa Dallas Mavericks dahil wala din naman dito na ang head coach noon na si Jason Kidd na kapwa niya assistant coach sa Lakers. At ngayon ay lumipat na nga si Phil Handy sa Philadelphia 76ers kasama ulit si LeBron. Kaya naman tinuturo ng iba na si LeBron bilang tao na nagtulak sa Sixers front office na kunin si Phil Handy bilang kanilang assistant coach. Well, ito na nga ang perks kapag ikaw si LeBron James. Hindi nga siya aabot sa ganitong sitwasyon na may kapangyarihan na gumawa ng mga ganitong desisyon kung hindi ka rin importante sa team. Malakas nga ang hatak niya sa fans at malaki ang ambag sa team kaya naman may kapangyarihan siya na ganito to the point na napapasunod niya ang mga nasa taas. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang si Klay Thompson naman ay may pagkakataon nga na gawin ang hindi inaasahan at yan nga ay ang maunahan na makalimang singsing si Stephen Curry at Draymond Green. Kung titingnan natin ang roster ng Miami Heat at ng Golden State Warriors ngayon, ang Heat nga ay nasa mas magandang posisyon ngayon para lumaban para sa championship. Ang Warriors nga ay tahimik buong off-season. Magaling pa din si Steph Curry. Subalit ang team nga na meron siya ay posibleng hindi sapat upang makipagsabayan ito sa mga team na may very talented lineup. Sa ngayon nga ay inaasahan na mahihirapan ng Warriors na makapasok sa top 6 ng West dahil sa injury ni Jimmy Butler at pagiging injury prone ng kanilang mga players. Kung magagawa nga ni Klay Thompson na magkampiyon ay tila ba pareho nga ito kung nagkampiyon si Scottie Pippen noon sa Portland Trail Blazers o kaya naman si Derek Fisher sa OKC Thunder at naangatan nila si Jordan o kaya naman si Kobe. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?